Okay, we're live again, Doc Lisa. This is part 2. Nakat lang konti doon sa part 1. Itutuloy natin ngayon sa part 2 at tune in lang tayo. Ano nga topic pinag-usapan natin, Doc Lisa? Ang topic natin kanina, or uulitin natin, yung puwerta, ang maamoy na puwerta. Dapat talaga walang amoy ang puwerta kasi meron tayong mga good bacteria na siyang naglilinis ng ating katawan. So kapag nakaamoy kayo ng kakaibang amoy, ito ay dahil may impeksyon. So ano ang mga tips natin? Ang tips natin, dapat maligo o maghugas ng puwerta 2 times a day. At least, minimum yon, pero pwedeng higit pa. Uhugasan po sa labas lamang ng puwerta para maging malinis gamit ang gamit ang mild soap. Ito, ang example po ng mga mild soap ay katulad nitong Ivory, Tender Care. So yan po ang pwede rin po yung mga feminine wash na nabibili. Pero hindi natin kailangang mag-douche kasi magugulo po yung normal o yung mga good bacteria sa loob. Oo. At sa pag nakapaghugas na po tayo, kailangan ang gagamitin natin yung pure cotton panties. Yan, ganyan po. Bakit? Kasi mas mabilis siya matuyo. Pag nahanginan, mas mabilis matuyo, mas mahangin din dun sa loob. Kaya maganda ang mga cotton panties. At pwede kayong magpalit ng panties 2 times or more. Pag mamasa-masa na po, magpalit na kayo ng panty. Huwag tayong gagamit ng mga panty liners. Kasi yan ang pinakamadalas na dahilan ng impeksyon, ang paggamit ng panty liners. Bakit? Kasi, syempre, ang panty liners, hindi naman natutuyo yan, laging mamasa-masa, mag-iipon yung bacteria doon sa inyong panty liners at maaaring mag-cause ng mga yeast infection. Kaya yan ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng makating puwerta. Yes. At sa pagpupunas naman, pag gagamit kayo ng tissue, dapat ang pagpupunas simula sa harap papunta sa likod. Ito ay para hindi pumunta, di ba meron tayong madumi or tae dito sa likod. Explain mo, Lisa, ano itong mga organs? Oo, dito nanggagaling yung dumi or yung tae natin. So pag sinimulan nyo dito sa likod, pupunta dun sa puwerta, papasok dun. So ang mas gusto natin, pag nagpapahid ng tissue, pagkaihi, dapat nga hugasan nyo muna ng water, tapos saka nyo pahiran ng tissue, simula sa harap, dito sa puwerta, papunta sa likod. Huwag nyong babalik na rin. Tandaan, harap, palikod. Para hindi pumunta ang mga dumi sa inyong puwerta. Huwag pong gagamit ng mga lotion dun sa lugar ng puwerta or maglalagay ng pabango. Kung gusto nyo hanggang sa may hita lamang po, kung talagang gusto nyong gumamit ng mga lotions or pabango. At maganda din yung pagkain ng yogurt. Lisa, sandali lang isi-share ko lang muna sandali Oo. So yung pagkain ng yogurt, maganda din kasi nagbibigay ito ng good bacteria. Any kind of yogurt, kahit anong brand, pwede. So mas damihan niya ang pagkain nito. At sinasabi nga natin, iwas dun sa mga sobrang tatamis na pagkain kasi tataas ang inyong blood sugar at yun ang cause din ng pagdami ng mga yeast infection. Pwede rin pong cotton panties, Doc Lisa, mahal ba? Mura lang, yung Soen siya yung may 100% cotton. So mura lang, 200 plus lang, 3 piraso na. Meron? Wala. Okay naman. Go. You're going and you're great. Tapos, so may senyas kasi. No need to senyas, Jessa. Tapos, pwede rin i-trim o dito syempre sa ating puwerta, merong mga buhok. So, pwede nyo pong i-trim yung mga buhok dyan para kasi hindi kapitan ng mga bacteria. Kasi pag hindi natin tinitrim, dadami o ang mga bacteria. At syempre, iwasan yung mga sexually transmitted diseases. Sana isang partner lang tayo. Kapag po may mga vaginal discharge na kulay green, yellow,
kailangan, o yung mga buo-buong puti, kailangan po magkonsulta na tayo sa ating OBGYN. Ngayon, maraming nagtatanong, pwede bang maligo o maghugas ng puwerta kapag tayo ay may regla? Of course, dapat po talaga nating gawin yon. Dapat nga mas maging malinis tayo kapag may regla. Kasi kung hindi, mangangamoy at dadami or magmumultiply lalo yung mga bacteria sa ating puwerta. Kasi kapag merong regla, bubukas itong ating cervix para makalabas. Pag ang nireregla ang babae, bubukas ang cervix para makalabas dyan yung mga kumapal na Yes, Lisa. lining at siyang Oo. nagiging regla papalabas. Yes, Lisa, bago mo sabihin yung mga tips mo, kailangan explain muna natin sa kababayan natin yung hindi nila alam kung ano itong tinuturo natin. Okay? Ang tinuturo natin, ayan ang uterus. Pakita natin ang uterus, Doc Lisa. Ayan ang uterus. Bata, ito yung vagina ng babae, ito yung puwerta, ito yung labasan. Ang puwerta yung opening lang. Hindi lang Dito pinakita lang. dito, hindi pinakita. Oo. So, pag pumasok yan dyan, nandito yung bahay bata, itong uterus. Tapos, merong fallopian tube. May dalawang tubo yung babae yan. Meron sa kanan, meron sa kaliwa. Dito lumalabas yung itlog ng babae once a month. Dyan yung itlog, kitang-kita yung mga eggs. Galing ng- sa ovary. sa ovary. Palabas at dadaan tinitingnan doon. ni Jessa yung mga egg. So yan, lumalabas yan. Pag ovulation, mga day 14. Turo mo, Lisa, paano umikot yung mga ovaries yan. Diyan Simula mag-umpisa. dito, Aakyat papasok siya dyan. Pupunta siya dyan at pupunta sa gitna. Ngayon, pagpunta banda riyan, minsan naman sa mga bata, pag syempre, pag yung may asawa, nagtatalik sila, dito lumalabas yung semilya ng lalaki. Diyan, nahuhulog yung semilya. At magkikita yung semilya at yung ovary. Pag nakita yung dalawa, magkakaroon ng bata. At yung bata, didikit dito sa uterus at lalaki ng lalaki yung bata. Inatras ko, lalaki hanggang 9 na buwan at biglang lalabas. At may baby ka na kung maayos ang pangyayari. Yan. Okay, so ito yung anatomy na napakahalaga. At pag nagme-menses naman, nagkakaroon lang ng dugo dito at lumalabas na lang ng kusa. Okay, ang Yes. menstruation, sa panahon na hindi tayo nabuntis, kakapal itong lining na to. At sa panahon ng pagre-regla ay mahuhulog na ito at magiging regla. Lalabas bilang dugo. Doc Lisa, merong mga iba ayaw maligo pag may regla. Ano Nung araw kasi, Oo, ayaw nila madumi maligo. ang tubig, hindi basta ano lang sila naliligo Oo. sa mga ilog. Ngayon po, malinis na po ang ating source of water. So, pwede na tayong maligo kasi nga, pag nakabukas ang cervix, takot sila na baka umakyat yung infection dyan. Kaya nung araw, hindi sila pinapaligo. Ngayon po, meron na tayong mga gripo at malinis na tubig. Pwede na po tayong maligo. So, dapat nga, bago magpalit ng sanitary napkin, Yan. kada palit, kailangan po maghugas muna tayo ng puwerta gamit ang maligamgam na tubig at isang mild soap. Yan. So, tapos tutuyuin ng tissue bago tayo magpalit ng sanitary napkin. Nakita nyo, cotton din ang ginamit natin na napkin kasi Meron palang mas cottony dito, no? kasi Cottony mas mahangin, mabilis matuyo, hindi gaanong moist dun sa Para sa lugar itong na yun. yogurt, Doc Lisa. Pinakain ko sila ng mas maraming yogurt para sa good bacteria sa ating katawan, sa Ay, ating ito, mga puwerta. yogurt. Tapos, yun na nga, magpapalit ng panty, magpapalit ng sanitary pad. Sana 4 to 6 hours magpapalit na kasi pag pinagtagal natin, marami ng bacteria na nandoon. At maganda din kasi, kaya natin sila pinapaligo. Yung hot shower, maganda yan sa mga sumasakit ang puson. Kasi nakaka-relieve ng pain ang pagligo ng hot shower. So, sana yung ating mga kabataan, bata pa sila, mga nanay, turuan natin sila ng tamang kalinisan
o hygiene para kalakihan nila yon, yung tamang pag-alaga sa sarili kapag may regla. Okay, ako naman, Doc Lisa, meron ako mga magandang tips na i-share sa ating kababayan. Okay, palay ko, unahin natin yung tungkol sa ulcer. Doon na tayo sa pinakamaganda, ipapakita ko na agad. Dito, Lisa, para malakas ang internet natin. Yan, bibigay tayo ng ulcer tips. Lagyan muna natin ito mamaya sa likod. At ang ating ulcer tips. But yung cam natin, di ba dapat nakaharap sa akin? Yes, nakaharap sa'yo, naka-reverse. Babalik na natin. Okay, ganyan. Okay. Yeah. Okay. Ating camera woman. Okay ba? Malinaw ba ako? How's the sound? Everything going well? Mas maganda, Lisa, na ganito para hindi ako masyado ba akong maitim? Hindi naman, ginawa ko. Pwede akong side. ganito. Yan. Mas malinaw. Para hindi masyado maitim. Okay, inayos ko lang yung sound ko at mic check. At hawakan natin to ating mga tips. Okay. Ito po ang sinasabi ko sa inyong napakagandang i-share ko sa inyo. Marami sa atin, masakit ang tiyan. Di ba? Marami humahapdi ang tiyan. Meron sa atin may gastritis. Meron sa atin na merong hyperacidity. Merong may GERD. Yan na ipapakita natin ha. So pag kumain tayo, dito tayo nag-uumpisa. Ito ating esophagus. Ito to. Pakita natin, Doc Lisa. Yan. Pag kumain ka ng isang pork chop, papasok dito yung pork chop sa bibig, punta sa esophagus, papunta sa tiyan. Meron tayong huge version. Ito yung malaking version. Ito yung esophagus natin. Yan ha. Kumain ka ng isang pork chop, bababa dito. Bababa. Tapos itong esophagus natin, muscle siya muscle, oh. So pag kumuha tayo ng cross-section nitong esophagus, ganito itsura niya. May muscle sa side, yan. May circular muscle, may submucosa, at ito nagpa-pump yan. Pinapump niya to para bumaba ang kinain mo. Diba? Nakita mo, minsan pag kumain ka, yung mga nabubulunan dito nagbabara. Ayaw bumaba yung kinain nila. Tapos pag bumaba yung kinain nila, bababa, pupunta sa malaking tiyan. This is the stomach natin. Ang laki, no? Ang stomach natin, actually maganda tong model natin. Pwede mo siya hawakan, no? Meron siyang mga rugae. Ang rugae, ito yung mga parang kulubot-kulubot. Yan ang nagdudurog sa kinain nating matitigas. Yan ang mga rugae. Okay? So, yan ang mga rugae na pinapakita natin. Yan, no? Tapos, ipapakita pa natin dito, yung mga iba nagkakaroon ng parang gas-gas sa tiyan. Gas-gas or erosion. Ito yung tinatawag na gastritis. Ito, Doc Lisa. Nakita nyo ba to? Bakit may mapula dito? Ang mapula dito, ibig sabihin na gas-gas yung tiyan nyo. Kaya humapdi ang pula. Tignan natin anong itsura nito ha. Yan na nangyari. Kung ito ang tiyan nyo, nagkaroon ng lumubog dahil naggas-gas. Bakit naggas-gas? Siguro, nalilipas ka kumain. Kumain ka puro maasim, puro suka, uminom ka ng isang basong kalamansi, yan, naggasgas tuloy ang tiyan mo. Naninigarilyo, naggasgas din yan tiyan. So, yan na nangyayari. Ano itsura nito? Actual. Papakita ko sa inyo yung actual picture nito ay ganito. Yan ang laman ng tiyan natin. Actual picture. Ito, actual picture to. Ang ganda nito. Lisa, ma-focus mo ba to? Focus mo pa. Yan. Ang ganda nito. Nakita nyo? Loob ng sikmura yan. At may butas. Parang may crater. Yan ang actual picture ng gastritis. Sa mga sumasakit ng tiyan, yan po nangyayari sa tiyan nyo. Tuturuan ko kayo mamaya ng tips paano gagamutin yan. Yan ang first gastric erosion. Pinakita ko. Ngayon, kung matigas ang ulo natin, sige pa rin lipas sa pagkain, sige pa rin ang paninigarilyo, matigas. Ayan, kanina pinakita ni Doc Lisa yung erosion, di ba? Meron tayong mas malala dito, ulcer na. Yan, mas malalim. Hawakan ko mas malalim siya. Yung kanina, gas-gas. Ngayon, ulcer, butas ang nabutas. Iyan, tingnan natin yung ulcer. Ang lalim,
Ang lalim ng ulcer. Oh. Ito yung muscle mo, nagkaroon ng penetration into the muscular layer. Ang lalim. Diba? Ito masakit talaga to sa tiyan. Yung kanina, yung pinakita ko, erosion lang. Pakita natin erosion, Doc Lisa. O, yan ha. Pag ganito, safe ka pa. Hindi pa nasira ang muscle mo sa tiyan. Pero sa mga laging sinisikmura, pwede kayo magka-ulcer. Ito, ang lalim na, oh. Papakita ko sa yung actual picture nito, ha. Sa loob ng tiyan, using a gastroscopy. Ito ginagawa ng gastroenterologist. Nako, pakita mo, Doc Lisa. Wow, look at that. Medyo nakakadiri ang loob ng tiyan. Parang singaw. Diba, Doc Lisa? Parang singaw. Nako, hapdi nito. Kaya talaga mahapdi siya. Mahapdi talaga. Ngayon, pinakita ko sa inyo yung gastritis. Pinakita ko sa inyo yung ulcer. Ito yung pinakadelikado sa lahat. Yan. Perforation. Ito ang katapusan natin. Perforation. Ito, pakita natin perforation. Nabutas ang tiyan. Sa mga, papakita ko sa inyo bakit nabubutas ang tiyan natin. Sa mga mahilig uminom ng alak, sa mga daddy, mami, kuya, inom ng alak, ang tigas ng ulo, ayaw kumain, walang laman ng tiyan, lalagyan nila ng alak, yan, butas. Papakita ko sa yung perforating ulcer, ito na. Dito sa baba. This is a perforating ulcer. Sobrang nakakadiri. Ang lalim ng butas, oh. Yung kanina, dito lang eh. Erosion dito. Ulcer dito. Ito, perforation hanggang sa dulo. Nabutas niya, oh. Yan, oh. A penetration to the wall creating a passage from acid. Yung acido ng tiyan, no? Sinisira ang sarili mong laman. Yung gastric acid mo na dapat tinutunaw ang pagkain, ginagawa niya, tinutunaw niya ang sarili mong laman sa stomach. Papakita ko sa yung actual picture, ha? Actual picture. Wow, look at this. Nangitim pa, oh. Kita mo yan, oh. So, ito yung ulcer talaga. Ang lalim. Ang lalim niya. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari sa loob mismo. Cellular level. Doc Lisa, ang ganda nito. Cellular level. Sa cellular level, makikita natin yung mga asido. Yung asido ng tiyan, pumapasok sa lining. Ano? Kinakain niya, kakaroon chemical irritant. At isang sanhi ng pagkakaroon ng ulcer, hindi to alam ng kababayan natin, pero alam to ng mga doktor, ay isang bacteria. May isang bacteria na pwedeng sumira sa ating tiyan. Ang tawag natin dito, pakilala natin si Mr. Bacteria, si Helicobacter pylori. Merong mga bacteria na pag sa pagkain natin, siguro sa paghahalik-halik, kung may ibang tao, may ganyan din. Pag meron kang Helicobacter pylori, bukod sa mga smoking, pagkain na maasim, ito ang pwede magbutas ng tiyan, mag-cause ng ulcer. Kaya papakita ko sa inyo ang mga gamutan sa ulcer. Yan. Kadiri, di ba? Kakadiri. Pakita natin yung all the videos, long shot. Ito ang laman ng tiyan natin. This is the stomach. Yan ang malinis sa stomach. Yung mga kinain nyo ay katawan natin napakaganda, naggagawa ng asido. Asido para tunawin yung pagkain. Pero dahil maganda ang lining nyo sa normal na tao, hindi matutunaw ng asido ng tiyan ang katawan natin. Pero pag may ulcer ka, pag nabutas ito, yung asido na imbis tunawin yung pagkain, sarili mong laman tutunawin. Kaya sobra hapdi ng tiyan natin. Sobra hapdi. Kaya magbibigay ako ng mga tips, Doc Lisa. Ito. Yan. Magbibigay ako ng mga tips para sa mga may ulcer. Ganda natin. Ganda, no? Di ba? Tuntua ako dito sa model natin, eh. Ang binabantayan natin po, kung mahapdi ang tiyan nyo, kailangan alam nyo yung tinatawag na alarm symptoms. Yan ang sinasabi ng mga gastroenterologists. Kung meron po kayong alarm symptoms, pa-check na tayo sa doktor. Hindi siya magandang sign. Ano tong alarm symptoms? Mahapdi ang tiyan plus weight loss. Pag namaya, 10-20 pounds, masakit ang tiyan. So, hindi maganda. Baka, sana hindi. Baka cancer, pero syempre weight loss, eh. Second, walang gana kumain. Baka may diferensya sa loob. Pangatlo, bleeding. Pag sa dumi mo may dugo o dumi mo maitim, parang dinuguan yung dumi, parang maitim. Tapos, ano ba yung Doc Lisa? Parang malansa yung amoy, di ba?
Iba yung amoy ng dumi na may dugo eh. Amoy parang malansa na hindi maintindihan, na basta maitim, parang paste, may dugo yun, papacheck tayo agad. At sa mga nagsusuka na, yan ang mga alarm symptoms. Kailangan na pasilip ang tiyan, malaman kung anong klase meron tayo, may gasgas lang ba, may ulcer ba o perforation. Diba? Sa edad 50 years old, kailangan din colonoscopy. Ito mga tips ko para hindi tayo maabot sa pinakita kong nakakatakot. Number 1, pagkakain tayo, dahan-dahan lang. Diba? Si nanay, si tatay, sa mga anak natin, wag nagmamadali ng kumakain, lalo na kung matigas ang kinakain mo, magagasgasan yan mo. Meron pa nga iba, diba? Yung mga circus, kumakain ng mga kung ano-anong mga needles, yun, bawal talaga. Number 2, ngunguyain ang pagkain dahan-dahan. Talagang i-bite mo slowly. Kasi sinasabi ko nga lagi kay Jessa, pag nilulutuan niya ako, hiwa-hiwain na ng maliliit yung mga karne. Kasi pag kinain mo ng solid, lalo na kung matigas, mahihirapan yung tiyan mo magtunaw eh. Magkakaroon ka sa sakitan niya. So, cut in small pieces. Number 3, ang maganda sa tiyan, kumain ng gulay, prutas, tsaka mga high fiber cereals. Maganda itong mga high fiber kasi nagkakaroon ng laman eh. Parang may fiber siya. So, pag meron siyang mga laman na fiber, mas maganda yung grinding. Laging may laman yung tiyan. Ang gusto ng tiyan, may laman lagi konti para hindi niya madudurog yung sarili niya eh. Kaya lagi kong gusto gulay tulad ng okra, kangkong, cabbage, okay din yung pipino, apples, maganda rin to para may laman ng tiyan. Number 4, pagkakain kayo, wag naman yung parang kain ng construction worker, 4 na platong kanin o wag nyo bibiglain na sobra dami kasi pag pinuno mo ng pagkain itong tiyan mo, lalaki siya eh. Lalaki yung mga matatabang tao, malaki ang tiyan. Kaya kailangan laging puno. Kain ka ng kain, palaki ng palaki yung tiyan. Pag hindi ka nakakain ng 4 na platong kanin, hindi ka pa mabubusog kasi lumalaki. Kaya ang tip ko sa inyo, kumain 5 to 6 times a day, konti-konti lang, para medyo pumayat yung tiyan, para konting laman lang ang tiyan, busog ka na. Eat 5 to 6 meals, konti-konti. Number 5, pag kumakain, dapat nakaupo, nakarelax, matahimik ang paligid para nakafocus ka. Kasi kung marami kang iniisip, di ba, meron dyan mga empleyado, gusto nila yung working lunch. Ayoko na ng working lunch. Yung makikipag-meeting ka, makikipagtalo ka, tapos kakain ka, hindi po maganda yan sa inyo kasi ang pag-stress ka, nagmi-meeting ka, nagki-create ng acid eh. Nagkaka-acid yung tiyan mo. Tapos kakain ka, sasakit ang tiyan mo. Yung mga stress, di ba? Bakit masakit ang tiyan? Nagki-create ng acid. So dapat pag kumakain, relax, tahimik, huwag muna manonood ng TV, yung relax lang. Number 6, huwag yung fad diet, yung kung ano-anong kinakain natin, hindi rin maganda. Number 7, ito maganda para sa tiyan, drink 8 to 10 glasses of water. Pag uminom ka ng tubig, dadaan niya ng maganda. Ang tip ko nga para sa may ulcer, uminom ng tubig para mahugasan to. Yan, di ba? Pag may mga gasgas ka, mahuhugasan ng tubig yan eh. Kahit pa paano, mamaya may pagdurugo pa yan, mahuhugasan yan. Para luminis ang tiyan. Tapos, pag kumain na tayo, syempre mas maganda, wag yung hihiga agad sa sopa, matutulog. Diba? Ayaw natin ng bangungot eh. Gusto natin konti, maglakad-lakad ka konti. Hindi naman tumakbo, lakad-lakad. Para kahit papano, tutulungan natin ang pagtunaw ng pagkain. Number 9, ang pagkakaroon ng regular exercise. Maganda rin yan sa tiyan. Kasi pag nag-exercise ka, gumagalaw-galaw din siya. Yung mga pagkain, hindi na i-stuck. Diba yung iba nga sa inyo, 3 araw na, hindi ba dumudumi? Iba nga sabi, Doc, 1 week na, hindi pa rin ako dumudumi. Ma-stuck na yung kinain mo, mangingitim na yan. At pag na-stuck yung pagkain, pwede maging cancerous eh. May mga toxins. So, galaw-galaw, inom ng maraming tubig, kumain ng prutas para gumalaw ito, malabas ng pagdumi natin.
And number 10, dapat maingat tayo sa kinakain. Huwag basta-basta kumain sa tabi-tabi, sa mga, di ba, minsan may mga karenderya na hindi safe, o yung basta-basta na lang niluto. Mag-ingat tayo kasi pag katulad nito, baka ma-Helicobacter pylori tayo Doc Lisa. Meron pa ako ipapakita maganda to, Doc Lisa. Okay naman ba, mga kababayan natin? Happy naman? Okay. Meron tayong magandang good news na ipapakita sa inyo. This is good news sa lahat ng may ulcer. So, sinabi ko, ang solusyon natin, yung mga tips ko, inom rin ng tubig, kumain ng saging, maganda yung saging, pagkakain ka ng saging, nakakatapal siya sa tiyan. Plus, may tulong din naman yung mga gamot. Pero pang sandalian lang, katulad ng mga ranitidine, omeprazole, yung mga Nexium, may tulong siya for 1 week or 2 weeks. Binabawasan niya yung acido. Yung acid, binabawasan niya. Pero hindi mo naman mainom yung mga gamot ng pangmatagalan kasi kung sobrang tagal, mahal. Tsaka may side effect. Ito papakita ko sa inyo maganda kung paano naghihilom ang ulcer. Kung magpapakabait kayo, hihinto nyo na yung sigarilyo, hihinto nyo na yung alak na masama sa ulcer. Ito mangyayari. Ito papakita natin yung first step exfoliation. Ang ibig sabihin nito, nagka-ulcer ka. Ayan nasira ang cells Ayan, nasira. Ayan, nasira. Mag-exfoliate. Pero kung magpapakabait tayo, mag-aayos tayo, pupunta tayo sa stage 2. Restitution. Ang galing ng katawan natin. Tumubo ang cells magic. Tumubo. Baga nagbalat-balat siya Yung nasira, tinatakpan niya sa pamamagitan ng tamang pagkain, yung pagsunod sa tips ko, at pagsuswertihin tayo dahil matalino ang katawan natin, magiging normal ulit. Babalik ang takip sa ulcer. So, yung butas ng ulcer ay babalik. Sabi mo. Yeah, good. Okay, so yung mga yan ang papakita natin. So, ito yung nangyari pag may ulcer, pag nagbabalik na, at pag ito nag-heal na siya. Okay? Papakita ko lang a quick summary ng pinakita kong napakagandang model sa mga late tuners. Pag kumain tayo, tuloy-tuloy dito. May ulcer din, Doc Lisa, sa esophagus. Kita mo to. Esophageal ulcer, meron din siya. Tapos, 3 stages ng ulcer. Unang-una, may gastritis, gasgas lang. Pag ganitong gasgas lang, ito ang itsura niya. Nalubog itong ibabaw. Kaya pa itong gamutin. At ito yung actual picture ng gastritis. Yan, ang stage 1, mild pa lang yan, pero namumula na ang tiyan nyo. Kaya mahapdi, di ba? Sa mga mahapdi ang tiyan, baka may gastritis kayo. Second, pag lumala, ito mangyayari, ulcer na to, ang lalim. Ang lalim na siya, ulcer na to. Gusto mo dito? May ilaw? Yan. So, ulcer na to, ang lalim. So, ano yung actual picture nitong ulcer? Kita nyo, ang lalim niya dito. Mabubutas na yung lining. Ito ang itsura. Pakita mo, Doc Lisa, mukha siyang singaw. Stage 2 to Stage 2. Ito, kailangan ng gamutan na to. At ang stage 3 is perforating ulcer. Ang perforating ulcer, pumasok yung asido dito sa loob mismo. Ang lalim. At ito na itsura niya. Ang pangit na tingnan na itsura niya. Parang singaw na masakit na. Okay. Baka nalalayo tayo sa kasi signal. Doc Lisa. Okay. So, yan ang mga tips ko sa ulcer. You have some questions for me, Doc Lisa? For the ulcer? Oo, kaya hindi na daw sila magpapalipas sa gutom. Yes. Yung mga ayaw mag-breakfast, ang titigas ng ulo. Ang titigas ng ulo. Sorry kasi gusto ko kayo mabuhay. Mahal namin kayo. Yung ayaw mag-breakfast sa umaga, baka ma-ulcer kayo. Sasabihan, Doc, kasi daw busy sila. Busy? Sige, ito, busy. Busy tayo, busy naman yung tiyan natin kakabutas. Busy sa kakabutas. Kasi pwede namang magtabi ng tubig at isang saging sa inyong pahinga ng tabi. juice ko, O kaya naman, pwede naman isang maliit na tinapay kahit wala ng palaman.
Tapos may isang tubig kayo, kahit anong busy nyo, pwede nyong kainin. O kaya kahit isang biskwit na skyflakes at isang basong tubig, wala pong dahilan para sabihin natin magpapaka-busy tayo. Minsan rason na lang ho yun. Tingnan nyo yung ginagawa ko. Ang ganda, di ba? Iniinom ko to. Pag inom ko nitong juice, pumapasok yan sa esophagus ko. Bababa dito. Kung meron mga akong gastritis, mahugasan. Parang nandito na ininom kong juice. Bababa na dito. So, ang tip ko sa inyo, laging magbe-breakfast. Anong time daw ang magandang breakfast? Pagkagising. Pagkagising. Kunyari, ang tulog nyo alas 10, pagkagising nyo, mga 7 o'clock up to 9 o'clock. Kasi, tandaan nyo, huling kain nyo alas 9 ng gabi. Buong gabi, hindi kayo kumain eh. Tapos sa umaga, hindi pa kayo kakain. So, aabot ng 15 hours. 15 hours, walang laman ito. 15 hours, happy ang mga asido sa tiyan mo kakabutas eh. Oh, 15 hours, yan, nabutas na. Another 15 hours, butas na naman. Tsaka mararamdaman niyo yan eh. Parang, 'di ba, parang mahapdi dito, 'di ba? Alam niyo yan, nararamdaman niyo yan eh. So, ini-imagine niyo ito nangyayari sa katawan niyo. Kung gusto niyo malaman kung meron kayong ganito o wala, papagastroscopy pa tayo. Medyo mahal. Baka mga 5,000. Tsaka alam mo naman ito mangyayari. Kaya sabi ko sa iyo, yung mga tips ko, kumain sa tamang oras. Lagi ako kumakain, magbaon ng saging. Ang saging, magic yan. Magic food yan. Kasi yung saging, parang tinatapalan niya to eh. Pag kumain ka ng saging, tinatapalan niya to. Kinukot niya. Kasi malapot siya eh, kinukot niya to. Yes? So, sana napilitan ko kayo, lalo ng mga bata, yung mga busy sa work, marami inisip, inom ng tubig, kain ng konting saging, tinapay, at isipin nyo na gusto natin mahugasan ito. Hindi gamot ang solusyon. Okay? Baka magalit yung mga ibang mga, ayokong payamanin yung mga drug company kung di naman kailangan kasi meron mga side effect. Pwede ang gamot kung talagang butas na o malala na, pero kung gas pa lang, makukuha natin yan sa healthy diet. Okay? Final questions, Doc Lisa? Oo. Bago Yung tayo isa lumipat. daw, kailangan na niya ng colonoscopy. So, yung colonoscopy, doon siya sa mas mababang parte Oo. ng bituka natin. Another tips, pero yung mga tips ko para sa inyo sa tiyan, bagay din sa colonoscopy. Tsaka dumidiretso pa siya sa duodenum mo. Ito, duodenum. So, yan ha, napakahalaga ng sakit ng tiyan. Maraming Pilipino, laging nagkaka-ulcer. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging healthy. Yung comment ng ating watcher, ina-avoid daw niya ang caffeine at Correct. soft drink. Hindi ko nasabi pala sa mga may ulcer, iwas sa kape, iwas sa masyadong maasim. Pwede kayo kumain ng mga lemon juice, suka, pagkatapos kumain. Kain muna kayo. Tapos ihalo nyo. Yung suka, halo nyo sa pagkain. Marami ako nababasa. Sabi niya, ang galing-galing ko, kaya ko uminom ng kalamansi, empty stomach. Hindi masyado. Unless matibay ang tiyan mo. Kasi ang asim-asim nung kalamansi, tapos iinumin mo ng puro, baka mapuruhan tayo. 'Di ba? Tsaka ito, pag nabutas to, dudugo to. Dudugo yan, internal bleeding po yun. Okay? At mahal daw ang gastroscopy. Kaya nga, 18,000. mura nga ang tubig at saging at itong mga ininom kong pipino juice. Doon na lang tayo. Ha? Ito yung mga health tips. So, we will go to the next topic. I think you want Doc Lisa's skin or you want your pakwan? Di naman. Akin bang pakwan? Wala akong text yata sa pakwan. Sige. Ako na lang mamaya sa pakwan. Sure. Sa skin muna tayo. Oo, sana papakita ko gano'ng kalaki ang 140 na pakwan. Akala ko pinakyat mo buo. Pinabuksan ko para maganda Hindi, tingnan. May isang buo, may isang how big. Mamaya, Anyway, papakita natin. Oo. Babalik tayo dito, Jess. Yan, ang next topic natin. Ito pa din, di pa kasi ako tapos kanina. Hindi ka pa tapos. Okay. Gawin natin opposites. Sige, pwede. Lisa, lapit ka dito para kita ng ating wifi at hindi mawala ang wifi. Ikaw, Jessa, lagi ka ba nalilipasang kumain? Ha? Hindi.
Hindi ka naman namamayat dito sa amin eh. Pakita ka, mag-hi ka muna sa kanila. Hi. Hi, may camera. Okay, Doc Lisa. Okay. May mga kababaihan nakakaramdam ng sobrang kati dun sa labas ng puwerta. So, Pwede mo tanggalin siguro yan? Oo. So, matanggalin yung picture? Dito merong labas o yung pinaka-puwerta nga natin. Makating Makati daw. Problema yan ng maraming kababaihan, ano. Minsan merong discharge na puti, parang keso, buo-buo na wala namang amoy. So, ang tawag dito, vaginal candidiasis. So, ano mga pwede natin gawin? Hugasan nga po yung puwerta gamit ang mild soap at maligamgam na tubig 2 times or more in a day. Lisa, tatanungin lang kita. Marami kasing mga kababayan natin, mga kababaihan, may discharge lumalabas eh. Ano ba yung masamang discharge? Yung maputi, madilaw, ano yung normal at abnormal? Yung mga Oo, ang normal dapat para lang siyang kulay tubig. Yun ang normal discharge. vaginal discharge. Vaginal discharge. Pero kapag maputi na siya at parang keso na buo-buo, ito na yung vaginal candidiasis. Parang kesong puti. Oo. Tapos meron naman kulay green or yellow na may kasama na rin yung bacterial infection. So meron ng yeast infection, meron pang bacterial infection. Ngayon yung sinabi nga natin kanina, ang mga tips natin, maghugas 2 times a day gamit ang mild soap at maligamgam na tubig. Pwede din yung mga vaginal wash. Huwag na pong mag-douche kasi hindi naman natin kailangang ipasok yung sabon dun sa loob dito. Hindi naman kailangan. Hanggang labas lang. At huwag na huwag po tayong gagamit ng panty liners at gumamit Sorry. lamang ng Sorry. cotton panties. Okay. Pwede magpalit ng panty 2, 3, or 4 times a day. Magsuot ng Hindi ba mahal maluluwag na yung pants. Hindi ba mahal yung magpapalit ng maraming beses, Doc Lisa? Hindi naman. Laba lang ang problem mo dyan. So, magbaon ka sa work, sa trabaho, o kung may pupuntahan ka, baunin mo na yung panty mo. Kesa, panty liner ang binabaon mo. Bawat ihi, dapat ba maghugas ng tissue o tubig? Ano bang correct? Kung nasa bahay ka, mas maganda, plain water bago mo i-tissue. Pero kung nasa labas ka, okay na po ang tissue lang. Kanina nga itinuro natin, simula sa harap, papunta sa likod. Magsuot po tayo ng maluwag na pants. Kailangan mas maluwag-luwag. Ngayon, uso kasi yung mga tight fitting. Ang problem dyan, mas mamasa-masa or mabilis mag-moist dun sa lugar na yon, lalo na yung mga naka-pantyhose, naka-stockings, pag pinawisan sila, mapuwera aircon naman yung kanilang pagtatrabahuhan, okay din. Pero pag summer, problem yan ng mga kababaihan. Ano problema sa masikip na pants? Siyempre maganda masikip na pants eh. Kita yung kurba ng hita at ng Yun na nga, puwet. kasi mas mainit eh. Mas maiinitan, nagkikiskis ang balat, so mamamacerate o mas mamamasa-masa ang ating balat. So yan na ang gustong-gusto ng bacteria, yung mamasa-masang lugar. Lalo na kapag summer, mas pawisin pa tayo, dadagdag pa yan sa pamamasa doon May sa question, lugar. Doc Lisa. Nagkaroon daw siya ng vaginal discharge nung buntis siya. Ang kati-kati daw. Sobra talagang kati, wag na wag niyo pong kakamutin dahil kapag nagsugat, magkakaroon pa ng bacterial infection. Konting kamot nga lang, magkakaroon na yan ng infection. Pwede po gamot tayong gumamit ng mga antifungal cream. Nabibili po ito sa mga suking butika ninyo. Ipapahid lang po sa labas, dun sa may skin na sobrang kati. Tapos, kung pagdating naman po dun sa labas lang ng puwet. sa labas lang itong mga creams. Meron pong mga antifungal vaginal suppository na binibigay ang inyong mga OBGYN. So, kailangan mo na kayo ma-examine kung kailangan kayong bigyan nun at siya na po ang magre-reseta. So, inilalagay naman po yung mga vaginal suppository sa gabi bago matulog kung kailan hindi na kayo tatayo. So, talagang problema yan. Yung mga buntis po kasi mas mainit nga yung pakiramdam nila eh. Okay daw ba, Doc Lisa, ang duster? Magda-duster. Yes. Pag sa bahay, okay po yung mga cotton duster, cotton shorts. Yan na po ang
isuot nyo para mas mahangin. Kasi kailangan din po ng hangin dyan sa maselang parte ng katawan. Sabi ng mga kalalakihan, wag niya lang daw mag-panty. Ay, mahirap naman ho yun. Kasi paano ka naman magtatrabaho? Hindi, pag nasa bahay daw. Mm-mm. Okay, so tumantuwa sila sa mga tips mo, Doc Lisa. Malakas ang mga views mo. Meron nag-comment dito, UTI. Pwede daw ba ang feminine wipes? Pwede din. Yung mga wipes, pwede po kasi wipes lang naman yun eh. So hanggang labas lang po yun. Pakita nga natin itong cotton. Maganda Ito, ba yung... marami po to sa lahat ng Ano ba mga itsura ng department cotton? store, SM, o kahit anong department store. Nakalagay po, pure cotton. Pure cotton. Apo. Kasi ang cotton po ay tela na mahangin at mabilis matuyo. Okay. So, ituloy muna natin siguro, Doc Lisa, yung next batch natin ng How to Live Longer. Tapos, meron pa ako papakitang magandang board sa kanila mamaya. Yung ating mga smoking board. I-reverse ko lang muna. Yes, kunin natin ang mic. Lipat-lipat. Lipat-lipat for the next set. Kamusta kayo? Si Eddie, nanonood from Tennessee. Yan. Jessa, pasarado mo na yung bintana para hindi sila masilaw. Baka masilaw sila sa atin. Pabati from Japan, Janet Satu. Si Erna. Okay ba yung mga tips natin? Ang ganda ng board. Meron pa ako magandang board, mamaya. Papakita ko sa iyo. We will save the best for last sa mga smokers. Sa lahat po, paki-share itong video natin. Pag na-share nyo itong video, marami makakanood. Minsan, pag na-break lang yung video natin, don't worry, tutuloy natin agad. Nasa internet kasi yun eh. Tapos, yung mga topic natin ngayon, lahat yan base sa inyong mga tanong. Pag hindi ko nasasagot lahat ng tanong, last time we had 8,000 questions, pero mga tanong nyo, tungkol dyan eh. Tungkol sa ulcer, tungkol sa sakit sa tiyan, kaya tinatopic ko. Tungkol sa mga menses, lalo ng mga sakit ng kababaihan, yung mga tinatopic ko. Tapos, syempre, itong mga libreng tips, libreng payo, libreng serbisyo para sa inyo. Para sa bayan to, di ba? Kanina, binigay na natin yung 10 tips to live longer from number 20 to number 11. Controversial nga yung 11 tip natin is to get married. Ito na. Sa mga gusto humaba ng buhay, top 10 na to ha. Top 10. Alam ko may palabas sa QTV na top 10 eh, yung pinaka. Parang ganito ginagawa natin. Number 10, papunta sa number 1 tip to live longer. Dagdag mga 5-10 years sa buhay nyo. Number 10 is, kailangan positive thinking. Diba? Alam natin yan. Laging positive thinking. Kung may sakit ka, pag inisip mong gagaling ka, mas malaki chance ang gagaling ka. Pag inisip mong, wala na akong laban, cancer na to, tapos na buhay ko, malala na to, lalong magkakatotoo. Dapat pipilitin mong kaya mo to. Yung mga laging nai-stress, nagagalit, naiinis, diba? So, pwede rin yan na magkaroon ng sakit. So, titrain mo yung mind mo, lalo na yung, kahit yung mga may cancer. Sa mga may cancer, ang tip ko sa inyo, laging positive thinking. Yung mga taong fighter, may mga fighter gusto talaga mabuhay, mas sumahaba ang buhay nila. May isang story, kukwento ko sa inyo, maganda tong story. Merong isang may edad dati, I think mga 70 years old siya. Nagkaroon siya ng cancer pero hindi niya alam. Lagi siyang positive thinking, lagi siya nag-exercise, umabot siya ng 90 years old bago siya namatay. Tapos nung na-examine siya, nagawan kasi siya na-examine yung katawan niya, nakita ng mga doktor na may cancer na nakatago, I think, baka sa tiyan or sa baga. Pero yung cancer, natakpan. Natakpan siya, nabalutan. Itong taong to, na nabuhay up to 90 years old, dapat ang buhay niya, sabi nung doktora, dapat 55 or 60 years old, patay na siya eh. Pero bakit siya nabuhay hanggang 90? Umabot siya ng 90, siguro sa positive thinking niya, naipit yung cancer, hindi lumaki, na-control. Kaya kayong may cancer, huwag kayong maniwala sa 6 months to live, huwag kayong maniwala sa 1 year to live, meron dyan 30 years to live. Nasa pag-iisip mo yan, kasi pag iniisip mong gagaling ka, lalakas din yung mga white blood cells mo, gaganahan sila lumaban.
Kaya pag papanood nitong health tips natin, humahaba buhay nyo. Kasi iniisip nyo, ay, mag-iingat na ako, sabi ni Doc Willie, ay, kakain na ako ng maaga. Di ba? Number 9, iingatan natin yung high cholesterol, yung mga matatabang pagkain. Di ba, Doc Lisa? So, high cholesterol ang babantayan natin. So, pag mataas ang cholesterol, meron tayong natural na remedies. May natural remedies tayo para pampababa ng cholesterol. Alam niyo ano natural remedies? Number 1 is oatmeal. Di ba? Ang oatmeal, napakaganda magpababa. Kayong mga nakasimvastatin, naka-atorvastatin, ang laki-laki ng ginagastos nyo. Di ba? Subukan nyo oatmeal. 1 cup of oatmeal every day, babagsak ang cholesterol mo ng 20 to 30 points. Proven po yan, oatmeal. Oatmeal kasi may fiber siya. Pagkain mo, kinukuha niya cholesterol, nilalabas sa katawan. Vegetables, nakababa din ang cholesterol. Isda, may omega-3. Siyempre, ang cut-off natin sa cholesterol around 240. Yan ang gusto ko. Alam ko, may ibang doktor mahilig magbigay ng gamot eh. Sinasabi ko sa inyo pwede uminom ng gamot pero ako low dose lang. Low dose, baka twice a week, 4 times a week. Huwag masyadong dependent sa gamot. Kakaiba ako sa ibang doktor eh. Kasi yung iba gusto lang reseta ng reseta. Ako kasi never ako nagpabayad sa drug company. Never ako nag-abroad sa drug company. Sa Pilipinas lang kami. Pero ang tinuturo ko sa inyo, tunay, pampabuhay, walang bola. Kasi para humaba ang buhay nyo. Hindi ako kailangan dependent sa... Alam ko yung tunay ng drug company. Alam ko yung peke. Alam ko yung marketing. Alam ko kung pinagkukwartahan lang yung mga Pilipino. Gagamit tayo ng gamot kung kailangan. Pero pag hindi kailangan, natural remedies muna tayo, di ba? Marami ayaw na magbigay ng natural tips eh. Di ba? Wala daw kikitain yung doktor. Okay lang, wala kaming kitain. Basta mabuhay kayo at mahaba ang buhay niya. So yan 10, 9. Number 8. Ito magandang tip. Live a less risky lifestyle. Yung mga... Para mahaba buhay nyo, huwag masyadong risky. Di ba? Huwag kayong masyadong mag-deal sa mga... Halang, Doc Lisa. Diba, Lisa? Maganda natin number 8 eh. Live a less risky lifestyle. Huwag ka mag-drugs. Huwag ka magbenta ng drugs. Mapapatay ka eh. Huwag ka mag-parachuting. Parachute. Huwag ka mag-drive ng 100 kilometers per hour. Yung mabilis na pagmamaneho. Huwag kang magtatatalon-talon sa hagdanan. Kasi pag, di ba, yung mga kabataan ngayon, walang pakailam, talagang sige-sige. Alam ko yung risky eh. Yung mga risky kasi, parang may endorphins. Parang na-high sila na gusto nila magnakaw, gumawa ng masama, na-excite sila. Pero pag risk taker ka, delikado din. Tignan mo yung mga wrestlers. Yung mga wrestler, maaga sila namamatay. I think 50 years old, karamihan namamatay. Paano? Gusto nila suntukan, bugbugan, talagang balyahan. So, live a less risky lifestyle. Mga motorsiklo, ingat din. Alak, drugs, diba? Safe sex din tayo dapat, ha? Isa pa, yung mga mahihilig sa kung ano-anong diet. Diba? Ang diet lang ay healthy diet. Ito, number 7, pampahaba ng buhay, baka may mag-react. Pero common sense eh. Dapat mag-ipon, magtipid, mag-ipon ng pera, magtipid. Kasi kung meron kang pera, ay meron kang gagamitin pag nagkasakit ka. Diba? Live a less risky lifestyle. Ito yung maganda. Ang regalo mo sa sarili mo, pwedeng check-up. Number 6, isa sa pinakamaganda at murang gamot ay aspirin. Yung aspirin para sa may sakit sa puso, may stroke, may tulong itong aspirin. Pero, binabagayan din. Number 5 tip, Doc Lisa. Ito muna, ikaw muna kante. Eat fruits and oily fish. Tuturuan kayo ni Doc Lisa. Pag-break lang 1 minute. Yan. Ito yung mic natin. Okay. Yung mga prutas na maganda, nabanggit nga natin kanina, bananas, tsaka yung mga citrus fruits, katulad ng mga dalandan. Ngayon, marami yan. Mga oranges, yung mga local orange natin, calamansi, dayap, santones, yan po. Tapos sa mga tomatoes, maganda din, kain tayo ng marami dyan. Kasi marami itong vitamin C.
So, gusto natin tong vitamin C, antioxidant yan, and for healing, ano. Tapos, yung mga oily fishes, katulad ng mga dilis, tilapia, meron din. Siyempre, salmon ng marami, tsaka yung mga tuna family ng isda. Kasama po dyan yung mga galunggong. Marami din itong omega-3 fatty acid. So, maganda siya. Maganda sa katawan, sa heart, sa brain, ang oily fish. Oily fish po ang tawag dito kasi talaga pag tinignan yung isdang yan, may sariling mantika sila. So, kung kakain tayo niyan, 2 to 3 times a week, mas maganda. Tapos, ang number 4 po natin, yung green leafy vegetable. Lagi naman nating sinasabi, mayaman sa vitamina, mineral, fiber, kompleto na po yan. Walang cholesterol. Maganda sa anti-cancer yan, mga antioxidant. So, kung kakain lang din tayo, damihan na natin yan. Tapos, magbawas tayo ng timbang kung tayo ay sobra sa timbang. So, mas gusto natin yung nasa tamang timbang tayo. Kasi para maiwasan natin heart disease, diabetes, pati arthritis, hindi mapupudpud ang inyong mga buto, kasukasuan. At kung meron po tayong high blood diabetes, uminom po tayo ng gamot. Kailangan po may maintenance at i-control natin sa pamamagitan ng gamot at ng mga piling kakainin. At syempre, number 1, stop smoking. Marami na ho tayong nakitang sakit na nakuha sa paninigarilyo. At talaga itong mga nanigarilyo ay hirap na hirap sa buhay. So, para tayong bumili ng ikakasakit ng ating katawan. So, pakiusap po, wag na po nating simulang manigarilyo at kung naninigarilyo, piliting maihinto ang paninigarilyo. Okay. So, ngayon, ibibigay natin yung summary of the top 20 tips para humaba ang buhay. Papakita natin yung top 20 tips. Yan na. Ito na ang ating summary. Jessa, pakikuha naman itong pakwan muna para ipapakita ko sa kanila. Pwede, pakwan. Ito po ang summary. Re-reverse ko lang and push. Yan. Ang ganda. So, after this, Lisa, yung pinaka-special tips natin sa pakwan, papakita natin. At baka yun ang magiging last tip natin. We save the best. How to live longer. Ito pang summary natin. Number 20, relax. Number 19, inumin yung tamang vitamins para sa inyo. Number 18, magdasal. Number 17, take control of your disease. Mag-aral tungkol sa inyong sakit. Manood ng aming FB Live lagi. Number 16, bakuna. May tulong ang bakuna. Number 15, avoid alcohol. Number 14, do charity work. Pampahaba ng buhay. Number 13, maghanap na isang doktor na babagay sa inyo, na malapit sa inyo. At siya maging regular ninyo. Number 12, exercise moderately. Number 11, controversial na naman to. May magre-react. Mag-asawa, magkaroon ng partner, pampahaba ng buhay. Wag yung consumption. At ito naman. And sa top 10 tips to live longer. Number 10, think positive. Number 9, yung mga gamot sa cholesterol, baka may tulong. Number 8, huwag masyadong risky yung lifestyle. Number 7, mag-ipon ng pera, be financially stable. Number 6, sa mga may heart attack, may stroke, maganda aspirin. Number 5, gulay, prutas. Number 4, gulay din. Number 3, magpapayat tayo, lalo na sa Christmas. Number 2, gamot sa high blood, gamot sa diabetes, pampahaba po ng buhay. Focus ko para sa inyo. Proven yan. Tsaka number 1, stop smoking. Yan ang pinakamagandang paraan. Ano kaya, Doc Lisa? We have a few minutes to go. Gusto mo ba yung smoking tips ko o gusto mo yung pakwan tips? Pakwan na lang siguro. Pakwan na lang muna. Sige. So, dito tayo. Papakita natin yung mga pakwan tips. Ang dami pong benepisyo. Re-reverse ko na lang para sa akin. Yan tayo. Dito na lang, Doc Lisa.
Pwede dito na lang. Dito? Okay, ikutin ko. Pakwan tips. Dito tayo sa Pakwan tips ni Doc Lisa. Huwag lang tayo masyado lumayo sa Wi-Fi. Okay. Oh, mas malinaw pala. Mas maganda. Oh, ang ganda ng Pakwan tips. Yes. Okay. Ito, kukunin ni Doc Lisa ang aking microphone. Marami pong sakit ang matutulungan ng pakwan. Yan, lapit natin ko. Sige. Okay. Yes, so nakikita nyo po, napakasarap nitong ating pakwan. Talagang pulang-pula. Matamis to talaga. Pag nakita nyo, talagang matamis siya. At sa ngayon po kasi magpapasko, medyo mahal ang pakwan. Pero ito po ang bili natin, 140 pesos tong ganitong kalaki sa palengke. Pwede ka na magbenta, Doc Lisa. Malaki na pagpipili tayo ng pakwan. Tignan nyo, katukin nyo muna kung pwede nang kainin. Gusto natin yung makapak. Tapos sariwa pa itong tangkay. Ibig sabihin, bagong pitas siya. Mas mura sa probinsya. So kung taga-probinsya kayo, ang pakwan po ang isa sa pinaka-paboritong prutas sa buong mundo. Talagang kahit nasa Amerika kayo, isa yan sa kanilang paboritong mga prutas. Kaya marami na pong pag-aaral na ginawa tungkol sa watermelon. Yan. Yes. Okay. So makikita nyo ang benepisyo ng pakwan. Meron siyang lycopene. Kaya nga ang ganda-ganda ng kanyang kulay. Pakita mo, pulang-pula, Jessa. Dahil ito, kulay pula, kaya siya maraming pigment na lycopene. Maganda ang lycopene sa prostate cancer, antioxidant, pang-counteract ng mga epekto ng free radicals o yung mga nagkakos ng Yes. pag-edad. Papakita ko sa inyo po, maraming benefits ang pakwan. Yan, pwede hawakan ni Doc Lisa. Unang-una, may mga pag-aaral sa Department of Agriculture sa US, nakapigil siya ng cancer, pati pag-edad. Hindi naman talaga magic na hindi ka magkaka-cancer, pero may tulong siya, lalo na yung ganitong kapulang pakwan. Meron siyang lycopene. It can prevent prostate cancer. So yung mga may prostate cancer, kailangan mo na kainin ito, mga kalalakihan, prostate cancer. May Katulad din siya ng tomato. Lycopene. Meron siya mga antioxidants na pwede rin magpabagal. Parang tomato, parang ito. Yung mas mapula, mas maganda. Tapos, pag bibili kayo ng pakwan na yellow, may kulay dilaw eh. Yung masarap yellow yun. na pakwan, maganda sa mata. Meron siyang secret component na lutein. 'Di ba? Alam niyo naman yung lutein eh, yun yung maganda para sa mata. Macular degeneration o yung pag-edad ng ating mata. Okay. Number 3, sa mga kalalakihan, maganda rin to para sa puso. Meron kasi siyang arginine na nagpapabuka ng ugat sa katawan natin. Kaya rin ito yung puso natin. Pinapabukan niya konti yung mga ugat dyan. So, Sa puso, sa utak. May tulong din siya. So, good for the heart and good for the blood vessels. Number 4, may pag-aaral lumabas na maganda rin daw to sa kalalakihan. Good for sex. Kasi daw, pag nabubuka yung ugat sa puso, sa utak, pati rin daw sa private parts ng kalalakihan, okay din daw ang pakwan. Actually, na-publish na yan eh, nabalita na yan sa buong mundo. Number 5, di ba mahilig tayo sa alkaline water? Pinakita ko kanina, di ba? Pag acidic ka, pwede magka-ulcer eh. Ang pakwan, 92% tubig. At ang tubig na laman niya, alkaline water. Lisa. So, maganda yan. Kung may ulcer ka, pwede rin yung pakwan. Parang kinokontra niya yung acid. Ang mga maasim na prutas na hinay-hinay, tulad ng orange, dalandan, pineapple, medyo maasim. Pero ito, mga alkaline to eh. Kaya mas okay. Diba? Mas madalas kainin, inumin. At ito, pinakamagandang, daming benepisyo talaga ng pakwan eh. Mapapabili kayo eh. Maganda siya sa pinakita ko kanina, sa tiyan. Doc Lisa, pakita nga natin yung model ko dyan sa ulcer. Yan. This pakwan is good for the whole body. Yan. Sa whole body. Mula sa bibig hanggang sa tiyan,
hanggang sa lalamunan. Bakit siya maganda? Una-una, kung may bad breath. Sa mga may bad breath, kumain ng pakwan, mababawasan konti yung bad breath. Tapos dahil alkaline siya, maganda rin siya sa lalamunan, tuloy-tuloy. Sa buong digestive tract, may tulong. Sa mga constipated, di ba? Marami itong fiber. Maraming Kaya maganda ito sa pagtitibi. Last time, tinuro ko sa inyo, di ba, yung tungkol sa tubig, di ba, yung pag-inom ng tubig, di ba, sinabi ko sa inyo, maganda sa katawan. Ang pakwan, ang magic niya, nasa water din eh, kasi 92% water siya. Kaya, sa mga may sakit sa bato, sakit sa kidney, sa mga may kidney stones, may tulong din ang pakwan, di ba? Doc Lisa? And number 8. Maganda, wala siyang uric acid, kaya hindi kayo magkakagaw. O, yung mga may reklamo ng gout. Oo. Kahit ito mabuto, wala po itong uric acid. Kasi pagbibintangan na naman yung buto nito eh. Anong buto nito? Wala nang buto eh. Ito seedless, pero may ilan may seeds. O katulad nito may konting seeds. So, wag po nating pagbintangan na marami siyang Bawal uric ba acid. kumain ng buto ng pakwan? Yan, sasabihin ng iba, nakaka-appendicitis ba? Ang sagot po, hindi. Yung seeds ng kamatis, hindi, ang lit-lit kasi niya, hindi mapapasok sa appendix eh. Malambot lang naman siya. Pero ang bawal na kainin na buto, buto ng santol. Yun lang po ang bawal. Ang buto ng santol, gayang kalaki, ay pwede magbarat Di ba talaga. meron niyang butong pakwan? Oo nga, kinakain na yung butong as pakwan. nuts. So, considered siya as nuts. And number 8, okay naman tayo, Jessa? Good naman. So, number 8, pwede siyang natural energy drinks. Yes, ito ang gawin Oo. yung juice. Gawin yung energy drink. Ibaon nyo pagtakbo ninyo sa running, sa Tama. marathon, sa biking nyo. Imbis na buko, okay ang buko, pwedeng alternate ang pakwan. Imbis na bibili pa kayo ng mga Gatorade at mamahalin, pakwan na lang. Tapos, ngayon medyo malamig ang panahon, pero pag summer, ito ang panlaban natin sa heat stroke. Diba? Pag nahi-heat stroke, kailangan mo kumain ng pakwan. Sa ibang bansa, ginagawa nila, I think sa Africa, pag sobrang init doon, inakain nila yung pakwan. Tapos itong rind, itong balat Balat. nila, ilalagay sa ref. O sa ice. Tapos ipapatong dito para lumamig yung ulo. Papatong nila dito, pampalamig ng para bumaba yung temperature nila. Kaya ang dami talagang benefits ng pagkain ng pakwan. Sana makatulong ito sa inyo. Yes, paboritong prutas sa buong mundo. Okay, papaalam na tayo. And last final tips, meron pa tayo papakita. Dito, i-reverse natin. Yan. Reverse mic. Ikot-ikot. Yan. Ikot-ikot. Christmas time. We have final Christmas tips, Doc Lisa. Mabuti at isang beses na nakat itong signal natin. Pero, yan. One final tips for you before we go. We will save the best for last. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share, salamat sa Diyos at nakatuloy tayo ng Facebook Live. Naputol yung first 30 minutes, tinuloy natin yung 1 hour. Yes. So itong mga topics namin, base para sa inyo. Appreciate all your effort. Hingal. Doon sa mga nahuli, pwede nyo pong Oo. panoorin ulit anytime kung kailan kayo free. Yes. Naka-upload na po yan. Meron ka palang sasabihin, Jessa, halika nga dito. Di ba meron ka mga ikukwento? Siya, ka pa ito. Close kami dito sa... Ka na maya, ikaw pa. Di ka na dito. O, ano nga yung sasabihin mong balita mo? Sige, lumapit ka dito. Ito yung microphone. O, ano nga yung kukwento mong tips? Paano bang healthy tips sa pagluluto? Lapit ka dito. Pagluluto po, simple lang. Oo, ano pa? Mga simpleng gulay. Gulay kami kumain. Ano pa? Gulay. Pinaghalo-halo mo. Pinaghalo-halo lang. Pwede yung asparagus, broccoli, zucchini, talong. Naglalagay ba tayo Mushroom. naglalagay ba tayo ng baboy dun sa mga... Hindi po. Konting simple lang. Sibuyas, bawang, tomato. Ikisa lang sa konting mantika para wala masyadong Okay. Tapos, yun lang, halo-halo. Konting oyster sauce. Malasa na po yan. Tapos, meron ka bang babatiin sa probinsya mo? Manabate ko lahat po taga Mindanao. Mindanao po, Masbate. Sa
Sa Mindanao, taga Mindanao pa ako. Nakikita pa ako ng tatay ko. Umiyak po siya kahapon. Bakit? Ba't Kaya siya sabi niya, ganyan ka na pala. So, pinapanood ko sa Facebook Live. Sino yung kasama ko? Yung mga amo ko, saka yung nag-opera sa akin po. Sabi ko, maraming salamat sa kanila. God bless po. Umiyak tatay mo? Umiyak po sa akin gabon. Ano message mo sa tatay mo? Pa, ingat na po lagi. Muntik siya daw kahapon nalaglag sa mangga kaya nag-spray sumigaw yung kuya ko. Nandito si Tisa sa TV. Nakita ko sa Dahil nakita ka sa Facebook Live, buntik mahulog yung tatay mo. Tumalon daw naman. siya, nag-spray ng mangga daw. Sabihin mo sa kanya, one day, mag-ingat siya kung ano kailangan niyang gamutan. Sabihin mo sa amin, sagot natin yan. Ha? Sagot namin ikaw, pamilya mo, at mga anak Salamat mo. po. Pero wag namang magpahulog sa mangga. Oo, mahirap Sobrang- mabalian. Na-excited. Kala niya nandun umuwi daw ako surprise. Kaya sabi niya, Hindi niya alam na sa cellphone. cellphone na Okay. Thanks. Thank you, Jessa. Lisa, papakita ko lang to one final Yes. tips. Maganda kasi. Correct. Papakita ko. Sige. Bago tayo magpaalam, papakita ko yung mga re-reverse. Push mo Ano? yung reverse. Yan. Ito, siyempre, medyo si Doc Willie, killjoy. Killjoy si Doc Willie. Top 10 unhealthiest foods na iiwasan natin ngayong Christmas. Ha? Magagalit sa akin yung mga soft drinks company. Ito na lang ang pointer ko. Okay. So, itong 10 ang iiwasan natin kung gusto nyo maging healthy dito or sa abroad. Hindi naman totally iwas. Mga konting bawas-bawas lang. Soft drinks. Itakwil nyo na ang soft drinks. Kasi nakakataba talaga. Bawat soft drinks ay may halong 7 kutsaritang asukal. So, 7 teaspoons of sugar sa bawat isang basong soft drink. So, parang kumakain ka ng asukal pag kumakain ka ng soft drink. Pag 1 litro ang ininom mo, parang 45 teaspoons of sugar. Sobrang nakaka-diabetes, nakakataba. Number 9, iwas na rin tayo sa mga french fries. Alam ko, patatas siya. Medyo paminsan-minsan okay. Kaya lang, yung mantika kasi paulit-ulit eh. Tsaka ang daming mantika. Okay po, ang baked potato, patatas na lang, mas healthy. Yung matatabang sauce, di ba, Doc Lisa? Yung mga gravy sauce, yung mga sauce na mga karne, iwas tayo sa mga mamantikang sauce. Number 7, sa alak. Pagbawas sa pag-inom ng alak. Kasi yung alak, nakakataas ng uric acid. At hindi lang uric acid. Nakakataas din siya ng timbang kasi may calories din siya eh. Number 6, syempre junk foods. Diba? Mga potato chips, kung ano-anong mga sitseria. Kaya nga po tinawag na junk food eh. Empty calories. Tsaka maalat din to. Maalat ang junk food, meron pa siyang vetchin, MSG. Alam nyo bakit nilalagyan ng vetchin ng mga junk food? Para ma-addict kayo kakakain-kain eh. Yung MSG nagpapa-addict eh, kaya hindi ba ganda ang junk foods. Number 5, mga hilaw, yung mahilig sa sushi, di ba? Kilawin. Konti-konti lang kasi pag masyadong pag hilaw kasi hindi mo masabi, baka may bulate, may mga bacteria. Hindi ito nakukuha ng basta suka at kalamansi, hindi namamatay yung bacteria eh. Lutuin ang mga karne. Walang dugo, lutong-luto, lalo na sa chicken, sa beef, parang patay yung mga mikrobyo. Hindi maganda yung mga may dugo. Number 4, pagkain sa kalye, konting iwas sa mga street foods, di ba? Minsan, hindi natin alam, syempre, kung malinis, kung sino nagsasawsaw sa fishball, konting iwas na lang sa street foods. Mainit, mabilis mapanis yung mga pagkain, di ba? Tsaka syempre, may mga hepatitis A, may mga typhoid, binabantayan natin, salmonella, food poisoning, ingat po sa street food. Laman loob, huwag nyo nalang kumain ng laman loob. Yung mga bituka, yung mga... Ang problema kasi sa laman loob, mga bopis, masyadong makolesterol eh. Mataas sa kolesterol. Tsaka syempre, hindi ganun kalinis, yung mga bituka na hinihiwa-hiwa. Ito, paborito ninyo, chicharon, di ba? Chicharon. Balat nga siya ng taba. Sasabihin nila, Doc, balat lang naman eh. Nandun nagtatago yung taba. Iwas sa mga chicharon. Tsaka yung mga taba talaga, lechon, crispy pata, mataas ang taba, pwedeng magbara sa puso. Ito yung mga 10 unhealthy foods na kung pwede po, bawasan natin, konting hinay-hinay ngayong Christmas para maging healthy kayo. Magkakasama pa tayo na matagal.
para dito. Paki-share po. Salamat sa mga topics at sa mga libreng tips. Paalam na tayo, Doc Lisa. Overtime na tayo sa kanila. Okay. Mag-konting bate and we will go na. Thank you, thank you. So, sa mga nag-share, yes, Okay. kay Arsenia Ruiz, salamat from Singapore. June Pascobilio, salamat. Jesselyn Donadillo, Melissa Filiarta, thank you for tuning in. Joanne Magbato, God bless. Salamat po sa inyo sa panonood. Emir, thank you. Leia Pineda from Louisiana, USA. Hindi ko mabasa pangalan Grace mo. Ishikawa from Hiroshima, Japanese name. Japan. Nori Parungaw, salamat. Yes. Jo God bless sa inyong Brillantes. lahat. God bless sa nanonood. Tupe Vargas. Sana magkita-kita tayo ulit sa susunod. Pwede nyo panoorin yung replay. Pakishare po tong post. Thank you sa nanonood. Ang dami nating na next time, mas marami pa tayong magagandang tips. Lahat ng topics base sa inyo. Libreng tips, libreng gamutan. At ginagawa namin to, walang kita, wala, nothing for us. Para lang sa inyo, para lang sa bayan. Kasi mahal namin kayo, gusto namin na humaba ang inyong buhay. God bless po. Goodbye po. Goodbye. Bye-bye. See you again. Okay.